Hello po sa lahat. Balik po ulit tayo dito sa ating topic about sa encoding ng EFRS. Pagdating po sa EFRS, mag-i-encode po tayo ng unang transaksyon natin. Dahil lahat po kayo ay naka-receive na siguro ng inyong NCA. Meaning may first transaction na kayo na i-encode ngayon kay EFRS 2021. Ngayon, paano po ba natin siya ipapasok sa loob ni EFRS? Ito po yung procedure kung paano po natin siya ilalagay. Ngayon po, kailangan po i-open nyo yung EFRS nyo 2021. Then, inire-required po na mag-login tayo. I-click po natin yung click me. Then, makikita po natin yung another switchboard na mayroong accounting cycle. I-click lang po natin yung login. Yan. Ngayon, under sa login, kung kayo po ay nakagawa na ng inyong individual account, like dun sa pinresent ko under dun sa video tutorial, ay automatic na po na mayroon siyang username. Then yung password nyo po, dapat tandaan nyo po kung ano inilagay nyo na password para makalogin kayo sa loob. Ngayon, ito po siya, yung ating password. I-click po natin yung enter. Yan. Ngayon po, magpapasok tayo ng bagong transaction. Hindi po tayo magpapasok ng bagong transaction under sa transaction review. Huwag nyo po siyang i-click at hindi rin po natin kailangan na mag-search dahil magpapasok po tayo ng bagong transaction nga po. Kaya hindi pa natin kailangan ang search data. Yung change password, except na lang kung gusto nyo mag-change ng password nyo ng una dahil may nakakaalam na, pwede po naman na mag-change din. Pero ang purpose po natin is mag-encode ng unang transaction sa loob ni EFRS. Ang i-click po natin agad ay yung add or create new data. Paliwanag ko lang po yung add or create new data. Ang add or create new data, lahat po ng mga transaction nyo na ipapasok ay lagi po sa add or create new data nyo ilalagay. Ano po? Hindi po tayo maglalagay ng mga bagong transaction. For example, dahil nakita nyo yung beginning balance form, doon na tayo magpapasok. Hindi po, mali yun. Mali po yung gagawin nyo na magpapasok ng mga bagong transaction sa beginning balance form o kaya sa edit data facility. Hindi po rin siya allowed na magpasok ng mga bagong transaction sa dalawang forms na yon dahil may sarili po silang purpose o function kung ano po yung gamit nila. Pero yung dito po ay gagamitin natin na magpapasok ng bagong transaction, kaya po ang lagi natin pipindutin o ang isi-select ay yung add or create new data. Ayan. I-click po natin, ayan po siya. Yung data entry natin for the new transaction ay papasok. Ang first po na gagawin natin is fill up man po natin agad yung transaction date. Anong date po ba nung transaction natin na ipapasok? For example, ngayon, na-receive natin ng NCA, ipinasok na agad natin. E di pwede na po natin i-entry under sa date ng January 8, 2021. Ayun. Ikinilig ko po yung date picker. Pwede po natin gamitin o pwede din naman po ninyong i-type na 1/8 kahit wag nyo po munang ilagay yung year dahil automatic naman po na nasa current year tayo, mag-automatic na rin sasama yung year. Yung posting status, wag na po muna natin pansinin, sa last na po natin siya pakialaman o i-select kung anong status ng ating transaction. Na po ngayon po, i-leave po muna natin, lumakdaw po muna tayo at mag-proceed tayo muna under sa transaction journals. Ang transaction journals po, ito ay nag-identify kung ang transaction mo, ito ba yung mga non-cash. Pag non-cash po yung transaction mo, is automatic sa general journal. Ngayon po ay papasok natin ng NCA natin na na-receive. I-select po natin under sa transaction journal is general journals. Then pagdating po sa kanyang transaction type, ang ilalagay po natin ay dahil naka-receive tayo yung NCA receipt. Ayan. Yan po. Yan. Na-fill upan na natin yung transaction journals and transaction type ng tama. Okay na po yan. Then pagdating po sa funding source code is
lagi pong 101, 101 kung ikaw ay school. Pero kung may na-receive ka po na prior na continuing na NCA, ay din siselect po natin dyan yung continuing mismo na fund. Then dahil NCA po yung ating ipapasok, ay may related na po dyan si cash flow. Under po kay cash flow, ang NCA na na-receive natin is papasok po siya under sa operating activities inflow. Yan. Ito po yung major category ni cash flow pagdating sa NCA na na-receive. Pagdating po sa subcategories, ang isi-select naman po natin kapag tayo naka-receive ng NCA, hahanapin po natin yung receipt of notice of cash allocation. Ayan. Yung receipt of notice of transfer of cash allocation, kung ang division or region ay nagre-release po sa inyo through NTA, ayan, ito po yung gagamitin natin. Pero na-receive nyo galing DBM yung NCA nyo, ay yung gagamitin po natin ay yung receipt of notice of cash allocation. Ayan po. Ngayon po dadako na tayo sa pag-identify pagdating sa loob ng system yung kanyang transaction classification button. Ngayon, NCA receive po yung ipapasok natin. Saan po ba siya nakakategorize ngayon dito sa button na to? Diba ang nilagay natin po under dito sa transaction journal is general journal, meaning sa general journal din po natin siya ipapasok. Ayan, i-click lang po natin yung button na general journal. Yan, ngayon po kinilik natin yung button na general journal, may nag-appear na prepared by and certified. Ngayon po, inihingi po ngayon ng system, sino ba yung nag-prepared ngayon ng transaction na to. Ngayon, pwede po natin siyang i-select at ilagay ko sino yung nag-prepared. Then, sino ba yung magsi-certified nung report mo. Yan. Sabi ko nga sa unang presentation ko, sa video tutorial, pwede pong si principal o pwede din po si bookkeeper. Pero yung nakalagay po dito ay si principal. Si principal po si-select natin. Then dito po, under sa particular, yan naman po yung ating i-encode. Yan, ilalagay nyo po, yan, to record NCA receive for the month of January 2021. Ayan. Inilagay ko po dyan na for the month. For example, yung gusto mong ilagay lang is yung para sa buwan na ng January. Pero kung gusto mo naman na ilagay na yung NCA mo for the whole ng first quarter, ay pwede naman po din ilagay nyo dyan. Pero mas maganda sa akin, advisable na maganda per month. Para at least monitoring mo talaga per month kung magkano ba talaga yung nagastos mo compare dun sa NCA mo ng January ng per month. Pero sabi ko nga, may option na pwede din po ninyo ilamp yung NCA nyo ng first quarter. Po, nasa sa inyo din po yung decision yan. Pero karamihan dyan is nag-pay per month ang lagay nila. Po. Then ngayon, napila pa na po natin yung mga important fields dyan sa taas at saka yung particular. Dadako na po tayo ngayon sa portion ng ating accounting entries. Sa accounting entries po, yan. Kung titingnan nyo po, napakadami ng account code. Ang ginagawa ng iba, ini-scroll. Yan. Nahanap. Kung sa akin po, mas madali pong tandaan. For example, NCA yung inahanap natin. Ang NCA is under po siya ng income. Meaning, ang income po ay nagsisimula sa 4. Dahil meron po tayong account classification na 5. Ang 01 po, ang 1 po, ang 1 ay nag-identify for the asset, and 2 is nag-identify for liabilities, and 3 po nag-identify for equity, ang 4 po ay nag-identify for income, ang 5 nag-identify for expense. Ngayon, NCA po yung ipinapasok natin, di nasa income po siya, kaya i-type natin yung 4. Yan, lalabas po lahat ng income.
No? Dahil NCA nga po yung ilalagay natin, ano ba yung code ng NCA ng subsidy? Ang subsidy po ay nasa 03. Ayan. Kaya pag tinype nyo yung 403, lalabas na po dyan na may subsidy. Ayan po. 403 lang yung tinype ko, lumabas na si subsidy. Pwede ko na po siyang iselect. Ayan. Ngayon po, pagka-select ko ng account code, pwede po natin yung paglipat niya, kahit hindi tayo gumamit ng mouse, pwede po natin gamitin yung tab. Ayan. Ito po yung tab. Ayan. Ayan, yan. Yan. Yan, yung tab function sa keyboard. Pwede po natin gamitin yan para mag-move yung ating cursor ng mouse papunta doon sa another na field na pag-iingkodan natin. Kaya pipress ko lang po yung tab, lilipat na po siya. Ayan, i-press ko po yung tab, lilipat na siya, pumunta na siya sa amount. Magkano yung amount na na-receive natin? For example, yan, 100,000. Tapos itab ko ulit, punta ako sa bank account. Kanino bang bank account natin siya ilalagay? Yung NCA, yung cash dito sa ating regular account na PSNMOOE as a common fund. Ngayon po, kailangan pa ba natin pilapan ang debitors, creditors? Hindi na po, dahil NCA received na po yung kailangan natin na i-records is kaya hindi na po natin kailangan ilagay yung debitors and creditors, bank account at saka yung date issued, hindi na po kailangan. Ngayon po nakalagay na tayo ng isang row na isang entry. Ngayon po papartneran po natin ng isang account code yan. Ngayon po, para hindi kayo mahirapan na mag-encode o mag-type, i-click nyo lang po ito, yung tapat ng first row. Ayan, pag nag-block na po yan, pwede nyo pong gamitin yung copy. Yan. Kinopy natin siya, then i-click natin doon sa susunod na row. I-click natin, siya naman yung nag-block. Ngayon, gamitin nyo yung Control B, victory, paste. Ayan. Ngayon, na-paste nyo na, na-copy na ngayon yung isang entries. Ngayon, ipapartner natin, siyempre, hindi po yan yung tamang account code na gagamitin. Kaya itatab natin yan, babaguhin natin yung account code. Siyempre, ang partner niyan is Cash MDS dahil naka-receive ko ng NCA. Kaya pwede po natin i-type na 10, 10, 10, 44,000. Pag tinignan po natin sa selection, ayan, nasa Cash MDS ka na, regular. Ayan. 'Di ba? Ayan na po yung code na tama. Ngayon, ililipat ulit natin gamit yung tab. Yan. Yung amount po ay nag-highlight na siya automatic. Pwede po natin siyang i-copy. Yan. Ngayon, na-copy na po natin. Nagamit natin yung Control C, copy. Yan. Pwede po natin i-type na 0. Bakit po 0 yung inilagay ko? Kasi hindi naman sa debit side natin ilalagay yung amount for the Cash MDS sa credit. Ngayon, ilalagay na natin sa credits yung tamang amount o tamang entries. Gamitin ulit natin yung tab para lumipat yan. Lumipat na po, nag-block na lahat ni highlight. Ngayon, gamitin nyo yung paste. Yan. O, yun. Nalipat na natin yung amount. Ayan na po yung tamang entries for the NCA receive. Ngayon po, pati yung bank account, hindi nyo na sinelect dahil kinapin natin na isang buo. Ayan. Ngayon po, under dito sa NCA receive, inire-required din po natin pag tanggap ka ng NCA na maglagay ka ng supporting documents. Ngayon, isi-select po natin na sa supporting documents yung NCA. Ngayon, yung NCA number. Yan, for example. Yan, kailan nyo na-receive yung NCA. Yan. Lagay nyo yan, date yan. Yan. Okay na po, nalagay natin supporting, nandiyan na rin po entries, napilapan na natin lahat. Ngayon, puproceed na po tayo under sa posting status. Dahil correct na po, na-review na, palitan na natin. Gawin na po natin na approve. Yan. Lalabas yung enter password to edit the form. Lagay lang po natin yung isang asterisk. Then lalabas yung final review dahil na-review nyo na po, natama naman po lahat. Then ilagay po natin yung dalawang asterisk. Then i-click natin yung okay. Ayan na po, nabago na po siya, naging approve na. Ngayon, kung approve na po yung transaction niya, pwede na po natin siyang i-post transaction. I-click na po natin post transaction. Then i-click na po natin yung okay or yes. Yan. Ngayon po,
na-post na po yung transaction natin. Ngayon, blanco na po yung lumabas. Meaning, ando na po siya sa loob ni IFRS. Ngayon, kung gusto nating ma-review, pwede po natin puntahan yung journals. Yan. Per transaction, ilagay lang po natin dito yung regular fund 01. Then, lagay mo yung date 11. Then, 1-8. Ayan. January 8 nilagay po natin na date. Ayan, malabas na po na ito na po yung inyong JEB. Ayan, ayan na po yung inyong JEB for the NCA receive. Ayan po. Yung kanina supporting documents ay meron na rin pong nakalagay na supporting documents. Ayan po siya. Ngayon, sana po makatulong po ulit sa inyo yan yung sample tutorial kung paano mag-encode sa loob ni FRS. Thank you po.